everyone! Again, welcome ulit dito sa aking channel and today's vlog. Isang bagong loan app na naman na magpapautang daw sa atin ng hanggang 10,000 pesos at nag-o-offer ng 3 terms. Diba? Halos nasa 120 days na loan terms, 4 months. Yun nga, first time na umutang 10,000 agad yung offer sa akin. So, sinubukan ko nga na dinownload yung loan app na ito at sana mapanood nyo yung buong video bago nyo pa i-install, okay? Para malaman nyo kung paano yung interest processing fees at kung paano nga ba ito magpautang. Pero syempre, bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe ha, para maging updated ka sa iba't ibang mga videos na ina-upload natin, yung mga legit at hindi legit na pwedeng mautangan online or yung mga pautangan online para alam nyo kung ano yung mga magagandang takbuhan kapag kailangan ng extra cash para sa mga pang-emergency na pangangailangan. Here nga, ang pag-usapan natin na itong Cash Mom at same with other loan app na kailangan nating maglagay syempre ng ating valid mobile number at mayroon nga po tayong matatanggap na one-time password na kailangan lang din natin ma-input dito. So sa loan app na ito, same lang din naman siya sa ibang mga pautangan online or yung mga nagsisilabasan na loan app sa Google Play Store, sa App Store, or sa App Gallery na kung saan maglalagay ng valid mobile number, may matatanggap na OTP, merong mga kailangan sagutan yung mga personal information or basic information, mag-upload ng isang valid government ID, ng personal references, di ba? So, ayan, please submit your personal information nga daw. At ito, yung mga kailangang sagutan, yung province of residence, city of residence, residential address, yung postcode, yung education, yung marital status. Pero yun nga mga beshies, hindi ko ina-encourage or hindi ko kayo ina-encourage na umutang sa loan app na ito ha. Panoorin nyo muna yung buong video at yung mga nakikita nyo na infos na nilagay ko nga dito ay hindi po talaga ito yung exact information ko ha. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga kailangang sagutan sa loan app na ito, pero right after nga, binabalikan ko din naman yung app din. Talagang nilalagay ko yung tamang infos ko kasi hindi naman talaga ma-aprubahan yung loan application or ma-declined agad kapag mali-mali yung infos na nilagay natin dito. So, for example nga, itong residential address, postcode, educational level, marital status, married or single, number of children, and then yung living conditions. So, next nga yung profession. How long have you been working here? And then monthly salary or income. So, mamimili ka lang din naman dito and agad-agad dito tayo sa personal references na kung saan ilalagay nga natin yung relationship at yung contact details. Ang contact information nga dito sa Cash Mom, 3 lang naman yung hinahanap nila. And then enter your email. And eto, is it overdue in the past month? Maximum overdue days in the past months, at total borrowing in the past months, at the number of loan in the past months. Okay, so puro no loan naman yung sagot ko dito. At ito yung part na kung saan kailangan nating mag-upload ng isang valid government ID. So ito yung mga ID na tinatanggap. UMID, National ID, SSS, TIN, Passport, and so on. So UMID pa rin syempre yung pinili ko nga dito. So mag-upload nga lang tayo ng UMID ID. And pagka-upload nga ng isang valid government ID, ay agad-agad na de-detect nila yung ID number, yung first name, middle name, at yung last name. So, after mga beshies, meron pa itong facial verification na itatapat nga ulit natin syempre yung cellphone sa ating mukha. Then, i-follow lang yung instruction. Pagkatapos nga ng facial verification, ito yung part na kung saan ilalagay nyo nga kung saan nyo gustong matanggap yung loan proceeds, e-wallets or via bank. Kapag e-wallet, sa GCash, sa Paymaya, bank account, so ilalagay nyo lang yung, syempre yung GCash account number, or kung wala naman kayong GCash, pwede yung ibang option, pwede rin via bank. So apply now, at ito na. Nakakaloka mga beshies kasi ang nakikita ko dito, puro 800 pesos yung ino-offer. Itong Cash Mom, Prime Ease Funds, Borrower Helper, Mini Quick Funds, 800 yung ino-offer. Pero nung pagka-next ko, ay 10,000 na naman daw yung pwede kong mahiram. So, mas malaki pala yung pwede kong mautang daw dito sa last part nga, or ayon dito sa last part ng aking loan application. 10,000 pesos nga daw at may nakalagay na loan tenure na 120 days. So, ayan, repayment plan. Merong nakalagay dito sa baba na due date, or repayment plan, due date, amount due, principal due, at yung interest due. So, ang next payment ko daw
o ang first payment ko daw sa 10,000 nga na aking utang ay sa May 3, 2025 na kung saan magbabayad ako ng 3,653.33. So, bali principal due na 3,333.33 and then yung interest due na 320. Bali, ang babayaran ko nga daw sa May 3, 2025 ay 3,653.33. And then next na payment ko nga daw dito ay sa June 12, 2025 na kung saan magbabayad ako dito ng 3,333.33 and then next, July 22, 2025 na 3,333.37 daw yung babayaran ko. At kung mapapansin nyo dito mga beshes, doon sa 10,000 pesos na loan amount, may nakalagay dito sa baba na amount received na 9,992. Interest nga lang daw ay 320, service fee ay 8 pesos, at yung due date at yung date of application ko nga ay March 24, 2025 at due date ay sa July 22, 2025. So, di ba, mahaba yung payment terms na nilagay nga ng loan app na ito. Pero, totoo kaya? So, pagka-submit ko ng aking loan application nga dito sa Cashmam, okay, ay medyo matagal yung pag-process nila ng aking loan application. Halos 1 oras na rin. So, and ganito pa rin yung status ng aking loan application. In process pa rin or waiting pa rin daw for evaluation pa rin. Pagkatapos ng ilang minuto, halos magwa 1 hour na rin, ganun pa rin yung status. Kaya, ayun nga mga beshes, hindi ko talaga nakita dito nga sa last part nga kung talagang ganun ba magpautang yung loan app na ito. Pero gagawa na lang ako ng next video or part 2 ng video na ito regarding nga sa loan app na ito, para makita yung interest, processing fees, and loan terms kapag naaprubahan talaga yung loan application ko. So, kung sakaling maaprubahan yung loan application ko nga, abangan nyo yung part 2, okay? So, i-upload ko na lang din dito sa aking channel. Pero for the meantime, kung merong nakautang nga sa loan app na ito and naaprubahan ang kanilang loan application, sana i-comment nyo po yan mga beshies kung ano yung na-experience nyo sa collector ng loan app na ito, paano yung interest, yung processing fees, paano yung loan terms, at magkano nga ba talaga yung pwedeng utangin, lalong-lalo kapag first time natin na umutang sa loan app na ito. Okay, para mabasa ko din and syempre mabasa ng mga iba na nagbabalak palang subukan na umutang sa loan app na ito. So, kung sakali kasi na ma-decline yung loan application ko dito nga sa app na ito, hindi na ako gagawa ng part 2 na video kasi declined naman. Pero, kung sakali na ma-approvehan nga yung loan application ko, i-update ko kayo kung ano yung possible or magkano nga ba talaga yung pwedeng utangin, lalong-lalo kapag first time na umutang, yung mga interest, processing fees, and loan terms. Lalong-lalo yung loan terms talaga kasi ayon nga sa loan app na ito, parang mahaba. Akalain mo, March ako nag-apply pero sa July pa yung due date ko or last payment ko. Diba? So, nag-offer daw ng 121 days na loan terms or halos 4 months na loan terms. Abangan nyo yung part 2 ng video na ito sa mga naka-experience or mga na-approvehan ng loan application nga sa pautangan na ito. Sana po i-comment nyo yan mga beshies para mabasa ko at mabasa ng mga iba na naghahanap or nagbabalak i-install nga yung app na ito. Okay? So yun nga, hindi ko kayo ina-encourage na umutang sa iba't ibang mga loan app kasi halos lahat naman talaga yung mga nagpapautang online ay may mga matataas na charges. And may na-experience din kasi ako na ibang loan app na halos ganito din yung feature niya na kunwari nag-offer ng mahabang loan terms at malaki yung pwedeng utangin, mababa yung mga charges. Kaya lang nung na-approvehan yung loan application ko, yung halos 3 to 4 months na loan terms, naging 7 days lang. Kaya parang may doubt pa rin ako sa loan app na ito. Okay, so abangan nyo na lang yung part 2 ng ating video. So anyway guys, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!